Ilang hakbang pa at bumaba sila ng magkasama, huminto sa harap ng isang rundown na bahay na nakakita ng mas mahuhusay na siglo. Nakatitig si Zhongcheng dito na parang hindi ito totoo, at sumugod upang magtanong kung nagkakamali ba siya ng isang bagay. Idinagdag na nandito siya hinahanap si Lan Ling, isang taong may seryosong status, at nagtataka kung paano ang isang taong tulad niya ay maaaring tumira sa isang thatch shack. Ang huling bahagi ay siguradong nagpainit ng ulo dahil lumabas si Lan Ling sa sandaling iyon. Nakakunot ang noo habang hiningi niya na malaman kung anong thatched shack ang pinag-uusapan niya. Itinatama siya ng may Simon na bahay na may bubong na yari sa soali ito. Ang dalawang babae ay lumiwanag nang lumitaw siya, masaya na tumatawag kay Ate Lan Ling. Binalik niya ang ngiti, tumanggo para sa kanila na umalis at hawakan ang kanilang mga gawain, sinasabing aalagaan niya ang sect leader Zhongcheng. Ang pares ay hindi nagtagal, tumalbog sa sandaling nakuha nila ang salita. Tinuro ni Zhongcheng ang likod patungo sa kanila. Binabanggit kung paano nila siya halos tinangkang suntukin para sa pag-angkin na kasintahan niya kanina. Sinaway si Lan Ling ng walang pagkakamali, pinagalitan na nagbubuga siya ng kalokohan at matapat na nararapat na suntukin. Binitiwan ni Zhongcheng ang thread na iyon at inilipat ang focus sa paligid, pagkatapos ay inihagis na gumagawa siya ng isang masamang trabaho bilang isang sect leader kung ito ang lugar kung saan niya pinipili na tumira. Nahuli ang maling impresyon, nilinaw ni Lan Ling ang mga bagay sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na hindi siya ang sect leader ng Clearheart Holy Land, kundi ang clan leader ng Witch Branch ng Immortal Survivor, at ang lugar na ito ay tinawag na Heart Division. Ibinagsak niya na ang Wu Clan ay naubos matagal na ang nakalipas ng pinagsamang puwersa ng 8 Holy Lands, at siya ang huling nakatayo. Kinurap siya ni Zhongcheng nang medyo nawala at tuyong nagkomento na ang kanyang buhay ay mukhang medyo malungkot at na dumating siya na iniisip na maaari siyang umasa sa kanya, ngunit wala ng pag-asa. Sumagot si Lan Ling na nagplano siyang hanapin siya sa loob ng ilang araw at hindi inaasahan na magpapakita siya ng ganito kabilis. Itinaas ni Zhongcheng ang kanyang mga kilay sa pagtataka, nagtatanong kung hindi ba siya sumulat sa kanyang liham na iniimbitahan siya. Ipinaliwanag niya na ang Silence Holy Land ay biglang dumating sa mga gate ng Clearheart Holy Land, hinihingi ang mga sagot. Kaya, wala siyang pagpipilian kundi umalis. Kinamot ni Zhongcheng ang kanyang ilong, mukhang medyo entregado, tinawag ang Clearheart Holy Land na kaawa-awa at inihagis na marahil dapat na lang nilang ubusin sila, nagtatanong kung bakit sila sobrang natatakot kung mayroon silang immortal blood. Sumagot si Lan Ling nang may madilim na tingin na ang Silence Holy Land at ang 8 pang iba ay bumuo ng isang alliance at sinira ang lahat sa Thousand Spirit Land. At habang ang Heart Division ay maaaring hawakan ang isa, hindi nila maaaring ipagsapalaran ang panunukso sa lahat ng siyam. Sa gitna ng usapan, isang galit na boses ang pumutol mula sa likuran, sumisigaw sa kanya bilang isang demonyo at hinihingi kung ano ang iniisip niyang ginagawa niya. Hindi lamang isang intruder, kundi 2 matataas na lalaki ang nagpakita na nagmumura at nagtuturo ng mga daliri. Ang mga disciples ay nagpanik at nagkakalat upang pigilan sila, desperado na sinasabing ang mga holy envoys ay nagkamali at hindi dapat sumulong. Hindi alam ni Zhongcheng kung sino sila, kaya pinunan ni Lan Ling na ang dalawa ay mga envoys mula sa Silence Holy Land. Pagkatapos niyang mailabas iyon, ang kanyang titig ay naging matalim na parang salamin. Ikinistis niya ang kanyang kamay, hinugot ang espada na nakatali sa kanyang baywang, dumura na ang Silence Holy Land ay sobra na, hinahabol siya hanggang dito, sinusubukan pa ring tapusin siya. Sa sandaling naghanda siyang tumalon sa isang labanan, isa pang figure ang sumakay at sumigaw para sa kanila na huminto. Ang bagong dating na iyon ay ang clan leader ng Heart Division mula sa Shanyi Clan, si Venerable Qingsu, siya rin ang namumuno sa Clearheart Holy Land. Ilang handmaidens ang sumunod ng malapit. Sa sandaling nagpakita siya, ang isa sa mga envoys ay umikot patungo sa kanya at sinaway ang isang akusasyon, tinatawag siya at idineklara na wala nang natitira upang ipaliwanag na ang demonyo ay hindi na nagtatago at ngayon ay nahuli na nila siya sa akto. Nagpatuloy siya sa loob ng ilang sandali, ngunit nahuli lamang ni Zhongcheng ang parirala na nahuli sa akto, na agad na nagparamdam sa kanya ng awkward tungkol sa lahat.
Sa wakas ay binuksan ni Venerable Qingsu ang kanyang bibig, tinawag ang Silence Holy Land para sa pagiging play na mapang api at hinihingi kung talaga bang iniisip nila na natatakot ang Heart Division sa kanila. Nagtalo siya na sa lakas ni Lan Ling, ang pagpatay sa dalawang Holy Sons mula kay Dao Gangjong ay halos imposible at sinabi na ang buong bagay tungkol kay Hang Chao Chanqing ay dapat na isang pagkakamali. Ang dalawa sa ibaba ay halata na hindi ito binibili. Nagpaputok sila ng mga titig at nagbalik, pinipilit siya kung anong pagkakamali ang ibig niyang sabihin at nagpipilit na nasaksihan ng kanilang Grand Elder na si Venerable Jing Huan's Divine Sense ang buong bagay ng direkta. Kaya, hindi nila nakita kung paano maaaring mayroong anumang pagkalito na natira. Hindi talaga inaasahan ni Venerable Qingsu ang bahaging iyon, at sa isang segundo, tahimik siyang nagpanik tungkol sa kung paano nakaligtas si Lan Ling. Sa Divine Sense ni Jing Huan na nakabitin din, upang pigilin ang anumang pagdududa na nakatambay pa rin sa hangin, ang dalawang Holy Sons ay bumaba sa bows at agad na tinawag ang Divine Sense ni Venerable Jing Huan. Pagkatapos lamang ng mga salita na lumabas sa kanilang bibig, isang nakakabulag na liwanag ang hiniwa sa hangin. Si Venerable Jing Huan ay nagmaterialize sa lugar, agad na sumasabog sa galit, naghahadyas ng mga akusasyon at itinatatak siya bilang isang demonyo. Sumugod si Venerable Qingsu nang walang pagkaantala, nag-aalok ng isang magalang na paalala na ang isang bagay na ganito kaliit ay marahil hindi na kailangan niya na bumaba ng personal. Sinaway ni Jing Huan na kung hindi siya sumali, hindi niya kailanman ibibigay ang tao. Ang mga labi ni Qingsu ay kurbada sa tahimik na protesta, at bamulong siya kung paano ang pagkaladkad ng kanyang Divine Sense dito ay nag-iwan sa dalawang house na ganap na na-corner, pagkatapos ay idagdag ang isang mapait na saksak tungkol sa kung nag-aalala ba siya tungkol sa pag-save ng mukha. Ang kanyang tono ay hindi maganda. Ang galit ni Jing Huan ay tumaas ng isang notch. Ang mga ugat ay pumuputok habang sumisigaw siya sa kanya para sa isang paliwanag. Sa lahat na nanunood ngayon, hindi natin si Venerable Qingsu. Ibinato niya ang kanyang internal energy at sumigaw ng isang hamon, hinihingi kung binibilang ba ang mukha ng Silence Holy Land. Ngunit ang mukha ng Clear Heart Holy Land ay hindi. Si Lan Ling ay nakatayo doon na ganap na nanginginig. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang itininaas ang kanyang ulo at tinawag si Venerable Qingsu. Ang mood ay nakabitin sa isang banayad na peak hanggang sa casual na sinira ito ni Zhongcheng ulit, naghahadyas ng isa pang insulto at tinawag siyang isang matandang malabog. Ang linyang iyon ay sumuntok sa emosyon ni Lan Ling, nagpapalamig sa kanya ng ganap. Nakalok si Jing Huan sa boses, sumulyap sa ibaba, at natagpuan si Zhongcheng na nakatitig sa kanya. Ang kanyang panik ay agad, ang lahat ng pagyayabang ay nag-drainang sa purong takot. Si Zhongcheng, samantala, ay mukhang nasa sabik. Ibinato niya ang isang dapi ng ngiti, ikaniling ang kanyang ulo sa Divine Sense, at tinukso siya tungkol sa kung gusto ba ng matandang malabog na magsimulang sumayaw ulit. Ang puso ni Jing Huan ay nasikip sa alaala, ang eksaktong isa na inilibing niya ng malalim. Ang kanyang panga ay bumaba, at sinumpa niya ng tahimik, na pagtanto na ito ang parehong lalaki. Bago pa man gumapang ang pag-aatubili, hinawakan ni Jing Huan ang kanyang mga kamay, nagpalabas ng isang spell, at ibinato ito ng diretsyo sa kanyang sariling bungo. Eksakto tulad ng dati, isang bagay ang nasunog sa kanyang isip, at iyon ay na hindi niya maaaring hayaan ang sarili na mapahiya sa harap ng pulutong na ito, iniwan ang eksena ng ganap. Naglaho siya ng walang ibang salita. Ang buong pulutong ay nakatayo doon na tigilan, ang kanilang mga mata ay nakalok sa lugar na naglaho siya, at isang kolektibong haanggam ulong sa hangin. Sa eksaktong sandaling iyon, bumalik sa Silence Holy Land, si Jing Huan ay bumalik sa kanyang katawan, mapatla ang mukha at nakahiga sa sahig. Ang kanyang handmaiden ay sumugod sa luha, sinusubukan siyang suportahan at naghahadyas ng mga tanong tungkol sa kung bakit niya ginamit ang galaw na iyon ulit. Sa Clear Heart Holy Land, walang sino man ang nagproseso ng anumang bagay pa. Si Venerable Qingsu ay wala pa ring ideya kung ano ang katatapos lamang na maglaro. Ang dalawang Holy Sons ay mukhang parehong nawala, sumusulyap sa bawat isa at naghahadyas ng mga nalilito na hula. Nang lumipas iyon, umikot sila kay Zhongcheng nang may buong galit at hiningi kung ano ang ginawa niya.
Tamad na kinuha ni Zhongcheng ang kanyang ilong at nagkibit balikat, naghahadyos na hindi siya gumawa ng anumang bagay, na ang kanilang ninuno ay natalo na sa kanya minsan, at ang ginawa niya lang ay tumingin ng kaunti, na halatang tinakot ang lalaki. Natural, hindi ito binili ng dalawa sa loob ng 1 segundo. Ang kanilang mga temper ay tumama sa boiling point, at sa kanilang mga espada sa labas at nakakuyom ang mga ngipin, sinaway nila, naganap na. Kalokohan ito, na ang ilang walang pangalan na halos pumasok sa Daogang ay nang ahas na patakbuhin ang kanyang bibig. Ibinato nila ang isang babala, ginagawa itong kristal na malinaw na dadalhin nila si Lanling at siya pabalik sa Silence Holy Land, at kung susubukan niyang harangin sila, tatayo siya laban sa Silence Holy Land at sa pagpapalawak ng lahat ng 9 na dakilang Holy Lands. Hindi man lang natinag si Zhongcheng. Tumayo siya sa kanyang kinatatayuan, inilabas ang isang braso upang pananggalan si Lanling, at binalik na dalawa lang sila dito. Mabilis na sumandal si Lanling upang bamulong na ang dalawang iyon ay hindi madaling kalaban. Sila ang mga Holy Envoys ng Silence Holy Land, pareho sa 9th level ng Daogang. Pagkatapos, na parang hindi pa sapat iyon, idinagdag niya na maaari nilang i-activate ang Secret Sect's Dual Cultivation Technique, na malakas na sapat upang patayin ang isang tao sa Holy Realm. Ang linyang iyon ay nag-alis ng ngiti sa mukha ni Zhongcheng. Umikot siya upang titigan siya at bamulong kung ang dalawang lalaki ay maaaring mag-dual cultivate. Nag-atubili siya, malinaw na naguguluhan, pagkatapos ay inamin na ang male-male version ng method ay seryoso ring makapangyarihan. Sa puntong iyon, ang dalawang Holy Sons ay nasa kilos na. Hinawakan nila ang mga kamay, pinindot ang kanilang mga pisngi ng magkasama, at sumigaw ng instinct para sa walang pangalan na pawn na maghanda na mamatay. Ang kambal na pagsabog ng pink na Dao Power ay pamunit sa hangin. Naglabas si Zhongcheng ng isang nakakatakot na sigaw at sumumpa na hindi niya sila lalabanan. Ang dalawa ay hindi huminto, ang mga ekspresyon ay matala sa kasabikan sa dugo habang sumingil sila, tinutokso siya bilang ilang walang pangalan na maliit na pawn at sumisigaw para sa kanyang kamatayan. Ang teknik ay tumama ng husto, bumabaha sa field ng nakakapigil na kapangyarihan at brutal na pinsala. Kinuha ni Zhongcheng ang tama ng diretsyo, ang kanyang katawan ay nilamon sa Divine Blast. Nahuli ni Lanling ang gilid nito, agad na itininaas ang kanyang mga kamay upang pananggalan ang kanyang mukha. Nang pinatibay niya ang sarili, sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataon na suriin si Zhongcheng. Lumabas na hindi nasugatan si Zhongcheng. Iwinagayway niya ang kanyang espada minsan, isang kalasag ang kumikislap upang ikandado siya sa loob ng isang safe zone. Ang talam na iyon ay walang iba kundi ang Qingluo Breakang Saint Sword. Tiningnan niya ito, ganap na kontento, bumubulong kung paano ito talaga palang isang kayamanan, kahit na alam kung paano ipagtanggol ang master nito ng mag-isa. Sa itaas, si Venerable Qing Su ay may front row view at ganap na nalito. Ang kanyang panga ay bumaba habang nakatitig siya sa bagay sa kanyang kamay, sinusubukan niyang balutin ang kanyang ulo kung paano ang ilang walang tao na sariwa sa Daogang ay mayroon ng kayamanan. Sa kabilang panig, ang dalawang Holy Sons ay hindi ito tinanggap ng mas mahusay. Sila ay nakatayo ng natigilan, nakalok ang mata sa bawat isa sa hindi paniniwala, sinusubukan nilang malaman kung paano ang kanilang suntok, na malakas na sapat upang ang isang Holy Realm expert ay umubo ng dugo, ay nag-iwan sa lalaking iyon na mukhang mas sariwa kaysa dati. Nakita ni Zhongcheng ang kanyang pagbubukas sa flex. Sa isang dramatiko na wagayway, itininaas niya ang espada at mayabang na inihayag na tinago niya lang ito sa bahay ng walang dahilan upang ilabas ito. Kaya bakit hindi bigyan ito ng isang ikot ngayon? Pagkatapos lamang nito, binigyan niya ang Qingluo Breakang Saint Sword ng isang target. Nang walang pagkakamali, sumugod siya pasulong, gumuhit sa Heavenly Extinction Dawn Sword Technique, hinihiwa ang dalawang Holy Sons nang may lahat ng enerhiya na makukuha niya. Siyempre, hindi sila tatayo at tatanggapin ito. Ang isa ay sumigaw na hindi nila maaaring hayaan siyang alisin iyon. Ang isa ay nagkakalat upang sumigaw na dapat siyang pigilan. Ang susunod na spell ay nakalok kay Zhongcheng sa lugar na parang mayroong sumampal ng paa sa kanya. Hindi man lang siya makakilos. Hindi naman natigilan si Lanling.
Itinaas niya ang isang kamay sa kanyang bibig at nagpaputok ng isang mabilis na utos para sa spell na masira. Ang pagbubuklod ay nagkawatak-watek. Ang katawan ni Zhongcheng ay bumalik sa kilos, at patuloy siyang umindayog. Ang kanyang susunod na galaw ay nagpabagsak sa talam, at sumigaw siya sa masaya na kasiyahan para kay Little Flying Void na lumabas at maglaro. Ang hiwa na iyon ay hindi biro. Hinati nito ang hangin sa isang malinis na arc, nagniningning sa lahat ng paraan at tumama ng diretso sa dalawang horizons, sumasabog sa kanila at nagpapadala sa kanila na umiikot, sumisigaw sa panik na hindi ito maaaring totoo.